Hi guys! Welcome back sa ating Plain and Solid Geometry playlist. I'm Engineer Prince Ian F. Cruz and I'll be your board exam buddy for today's video. So last video, diniscuss natin yung difference between point, line segment, lines, and rays. So ngayon sa video na to, magfo-focus tayo sa concept discussion about angles. So familiar na tayo sa terms. So, meron na tayong point, line segment, line, and at ray. So, gawa tayo ng dalawang ray or gawa tayo ng dalawang ray. Sabihin natin, ito yung ray number 1, tapos ito yung ray number 2. So, ngayon, ang ginawa natin, pinag-meet natin sila sa endpoints nila. So, di ba, naka-form tayo ng angle. So, meron tayong angle dito. Yan. So, kapag ka ang two rays ay nag-meet at a common endpoint, yung tawag dun sa point na yon ay vertex. Ayan. So, naka-form sila ng angle dito. Ayan. So, meron tayong iba't ibang types ng angle. Depende sa kanyang sukat. So, kapag ka ang angle ay less than 90 degrees, ang tawag sa kanya ay acute angle. So, halimbawa, ito. Diba sabihin natin, this is 30 degrees. Tapos ito, sabihin natin, 60 degrees. Yan. So, yung mga angle na yan ay acute angle kasi less than 90 sila. Yan. So, pagka naman equal to 90, ang tawag sa kanila ay right angle. So, ano yung itsura nung equal to 90? So, perpendicular sila. Isang directly na pa-vertical, tapos yung isang directly na pa-horizontal. Basta parang pa-L shape siya, guys. Parang pa-letter L. So, pagka pa-letter L yung na-form natin na angle, 90 degrees yon. So, usually ganito yung ating mark pagka gusto natin sabihin na 90 degrees siya. So, para siyang pa-square. Yung pag-drawing natin ng angle, 90 degrees yan. So, ang tawag dyan ay right angle. So, kapag ka ang angle ay equal to 90 degrees. So, kapag ka yung ray na to, yung ray na yan, ginanon mo pa, minove mo pa left, 'di ba? Lumagpas ka na ng 90. Hanggang dito, guys, ay 180 degrees kasi straight line siya. So, kapag ka minove mo pa dito yung isang ray pero hindi ka lalagpas dito, ang tawag doon ay obtuse angle. Kapag ka greater than 90 ka pero less than 180. So, ano yung itsura nun? So, 'di ba hanggang dito yung 180? So, dapat hindi ka lalagpas dyan. So, sabihin natin, ganito yung itsura niya. Yan. Lumagpas ka ng 90 degrees, lumagpas ka sa pa-L shape, pero hindi ka umabot or lumagpas dito sa straight line na yan. So, eto, sabihin natin, this is 120 degrees. So, consider dyan as obtuse angle kasi greater than 90 ka pero less than 180. Ayan. So, kapag ka na-meet mo naman yung straight na line, so automatic 180 yan. So, pagka straight line kasi guys, 180. Ayan. So, 180 degrees yan. Kaya siya guys sinawag na straight angle kasi yun yung angle na na-form sa straight line. So, 'di ba, nandito na yung vertex, tapos nandito pa yung pangalawang ray. So, ganun ulit, i-move natin siya ulit dito. Sobrahan pa natin. Pero, hindi ka dapat makakabalik sa ray, sa isa pang ray. So, halimbawa, minove mo yan hanggang dito. So, ano yung tsura niyan? So, ganito siya. Ayan. So, ito yung reference natin ng pagkuha ng angle. Ayan. So, lumagpas ka ng 180, pero hindi ka tumama doon sa isang ray. So, hindi ka lumagpas dyan. So, 360 kasi yan guys, kapag ka bumalik ka sa isa pang ray. So, nag-start ka kasi dyan, tapos babalik ka ulit dyan, 360 ang tawag doon. So, dahil hindi mo na-reach yung 360, yung measurement ng angle na to is greater than 180 but less than 360. Ang tawag doon ay reflex angle.
Kapag ka mas mataas ka ng 180 pero hindi ka umabot ng 360, reflex angle yon. So, paano naman kung na-reach mo na to? So, ang nangyari, di ba nandito yung ray number 1, tapos nandito yung ray number 2, nandito yung ray number 2. So, umikot ka ng isang revolution. Bumalik ka lang kasi sa original position eh. So, ano yung measurement mo na ngayon ng angle? So, yung measurement mo na ng angle, pag ganyan. So, nakakomplete ka na ng isang rotation. Kapag ka nakabuo ka ng one full rotation, ang measurement ng angle na yon ay 360 degrees. And ang tawag doon ay complete angle or perigon. Kasi bumalik ka lang sa original na position mo. As in, paikot ka lang or bumuo ka ng isang ikot. So, yun. So, yun yung mga basic angle types or the 6 basic types ng angle na super important sa geometry. Yan. So, ngayon, punta naman tayo sa special angle relationships. So, last topic, ang ginawa natin na example ay dalawang ray, di ba? Tapos, pinag-meet natin sila at a common endpoint, then naka-form tayo ng angle. So, ngayon naman, gamitin naman nating basis ay yung dalawang lines. So, halimbawa, meron tayong 2 lines. Sabihin natin this is line number 1, then sabihin natin this is line number 2. Ngayon, ang ginawa natin, yung dalawang line, pinag-intersect natin. Pag sinabing intersect, nagtama silang dalawa, meron silang point of intersection. So, parang nag-cross sila at a certain point. So, ang tawag dyan ay intersecting lines. So, dito sa intersecting lines, naka-form sila ng 4 na angles. So, meron isa, sabihin natin theta of 1, and then ito yung theta of 2, ito yung theta of 3, ito yung theta of 4. Yung magkatapat na angles dito, ano yung magkatapat? So, halimbawa, si theta of 1 saka si theta of 3, di ba magkatapat sila? Magkatapat yan, di ba? Tapos, si angle 2 at saka si angle 4, magkatapat din sila. Ang tawag sa magkatapat na angles na yan ay vertical angles. Ayan. Or opposite kasi magkatapat nga sila. Opposite lang sila sa isa't isa. Kapag ka vertical angle or magkatapat na angles, kahit gaano pa kaliit yan or kalaki, basta magkatapat sila sa intersecting lines, palagi silang pareho ng sukat. So, halimbawa, in this figure, si theta of 1 ay equal kay theta of 3 kasi magkatapat sila eh. Tapos, si theta of 2 naman, equal siya kay theta of 4. So, halimbawa, ang sukat nito ay sabihin natin 105 degrees. So, dahil katapat niya itong nasa ibaba, automatic 105 degrees na din to. So, halimbawa, ito naman ay 85. Ay, hindi. 75 pala. Ayan, 75 degrees. So, eto, yung katapat niya dito, 75 degrees din yan. Kasi vertical angles lang sila or opposite angles. So, ayan siya. Yan yung number 1. Ayan. So, next naman, meron tayong tinatawag na complementary angles. So, halimbawa, meron tayong right angle. So, pag sinabi natin right angle, parang pa letter L, di ba? So, halimbawa, naka-form siya ng letter L, 90 degrees yan. So, 90 degrees ang sukat niya. Ayan. So, halimbawa, hinatin natin siya sa dalawa. Ayan, bawa, ganyan. So, 90 degrees siya. So, dapat ito, 60 degrees yan. Tapos ito, 30 degrees. Kasi nanggaling nga sa 90, tapos hinatin mo lang sa dalawa. So, yung dalawang angle na to, sabihin natin theta of 1, tapos theta of 2. Pag pinag-add natin sila, equal sila sa 90 degrees. So, dahil pag pinag-add natin sila, equal sila sa 90 degrees,
Ang tawag natin sa dalawang angle na to ay complementary angles. So not necessarily guys, magkatabi or adjacent or nasa isang figure. Kahit magbigay ka lang ng number guys. Kahit kasi 'di ba sa figure magkadikit eh. So kahit hindi sila magkadikit guys or kahit hindi nanggaling nga sa isang figure, basta kahit magbigay ka lang ng mga numbers. Tapos nag-a-add sila sa 90 degrees, complementary angles na 'yon. So halimbawa, theta sub 1, binigay natin 17 degrees. Tapos theta sub 2 naman na binigay ay 73. Yan. So automatic, complementary angles na ang tawag sa dalawang yan. Kasi pag pinag-add natin sila, 90 degrees yun. So, basta guys, pag ang dalawang angles ay nagsasum to 90 degrees or right angle, ang tawag sa kanila ay complementary angles. Ayan. So, next tayo, supplementary angles. So, halimbawa, ito yung straight line. So, di ba ang straight line, ang angle niya, 180 degrees. So, halimbawa, nag-drawing ka, natin mo ulit siya into 2. So, sabihin natin pag ganito yung hati, ayan. So, halimbawa, sabihin natin ito, sabihin natin this is 120 degrees. Then, sabihin natin ito ay 60 degrees. So, dapat kasi 180 yan eh, kasi nanggaling sa straight angle. So, dahil nanggaling sila sa 180 degrees, tapos nagkaroon tayo na panghati, dapat sabihin natin na this is theta sub 1, theta sub 2. Dapat pag pinag-add natin sila, mag-equal sila to 180 degrees. So, same case ulit kay number 2 na complementary angles. Pero ang kinaibahan lang dito, supplementary angles, imbis na 90, ang pinag-uusapan natin ay 180 degrees. So, kapag mayroon kang given 2 angles na nag-add sila to 180 degrees, ang tawag sa kanila ay supplementary angles. So, ganun na galing sa same figure or adjacent angle sila. Kahit magbigay ka lang numbers na dalawa, tapos nag-add sila to 180 degrees, ano na yon, supplementary angle. So, sabihin natin, theta sub 1, 179, then theta sub 2 ay 1. So, dahil pag pinag-add mo itong dalawa ay magiging 180, ang tawag sa kanila ay supplementary angles. And finally, we have what we call the explementary or conjugate angles. So, same case kay number 2 and number 3, pero ang kinaibahan lang dito, 360 degrees na. So, halimbawa, meron tayong one full rotation or perigon, kasi yun yung tawag natin sa 360 degrees, di ba? Ayan. So, umikot ka lang ulit, di ba? Bumalik ka sa original position, naka-form ka ng one full rotation. So, ngayon, hatiin natin siya. So, sabihin natin, ito yung division natin. Yan. So, sorry guys, hindi masyadong kita yung division. So, drawing ko na lang yung dalawang nahati. So, sabihin natin, ayan yung theta sub 1. Sabihin natin, 290 degrees. Then, yung angle number 2 natin, dapat mag-add to 360 kasi nanggaling sa one full rotation. So, ito ay 70 degrees. Ayan. So, ayan, dahil pag pinag-add natin itong dalawa, mag-equal to 360 degrees. Itong angles 1 and 2, ang tawag dyan ay explementary angles or conjugate angles. Yun yung ating, yun na ang ating special angle relationships. So, ayun lang guys. So, doon natatapos yung ating discussion about angles. Sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and problems na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.